Mag-subscribe bago panoorin ang video. Daghang salamat. Sweaters result February 10, 2024. 2 p.m. result 572. 5 p.m. result 451. 9 p.m. result 439. Shoutout muna tayo. Salamat po mga ma'am-share. Congrats po sa inyong lahat. Ito na po ang best angle para sa February 11, 2024. 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. Result angle ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Messing number 068. Best and pairing number para sa February 11, 2024. Probables combination. Best Padakit Guide and Combo. Best 2 angle. Best 2 angle. Least number. Best double angle. Best double combo. Special number. Maintain 3 days. Hearing and best combination. PM. Hope to win po tayong lahat. Congrats sa mga mananalo bukas. Sa mga hindi pa nananalo PM na po kayo. Good luck. Alamin ang iyong mga panaginip at maswerteng numero ayon sa mga kahulugan nito. Ano ang kahulugan ng poop or tae sa pabaginip? Part 1. Ang kahulugan ng panaginip ng poop or tae. Ano ang nasa isip mo kapag iniisip mo ang tae? Stinky basura, di ba? Sa kabila ng kasuklam-suklam na kalikasan nito, ang excrement ng katawan na ito ay may maliwanag na panig, lalo na kung lilito ito sa iyong panaginip. Ayon kay Sigmund Freud, isang kilalang psychologist ng panaginip, mga panaginip ng dumi ng tao na kumonekta sa hindi nabigo na emosyon, mag-alala sa pananalapi, kontrol sa mga sitwasyon, kahihiyan, psikolohikal na bagahe, at hindi inaasahang panalo. Ngunit tulad ng anumang iba pang panaginip, ang mga panaginip na tae ay maaaring tumayo para sa maraming bagay. Ang lahat ay nakasalalay sa sitwasyon na pinagdadaanan ng mapangarapan at ang setting at mga detalye ng panaginip. Kung ito ay mula sa isang tao o ibon, ang mga feces ay hindi maganda para sa katawan. Sa makatuwid, kung pinaginipan mo ang pupang, itinuturo nito ang paglilinis ng mga negatibong emosyon, hindi malusog na gawi, o mga nakakalason na individual. Dahil ang katawan ay madalas na nagpapalabas kung ano ang hindi kailangan, ang pagkuha ng isang dump sa iyong pangarap ay maaaring kumatawan sa pakiramdam ng kasiyahan. Masaya ka sa pagpapaalis ng isang pasanin o sitwasyon na wala kang kontrol. Gayunpaman, ang mga panaginip na tae ay hindi isang panig. Mayroon din silang magulo na panig. Halimbawa, maaari silang kumatawan sa isang nakagagalit na pagkatao, obsession, espiritual na pagbara, at iba pa. Ano ang sinasagisag ng poop or tae sa mga panaginip? 1. Hindi inaasahang kayamanan at gantimpala. Ang mga panaginip tungkol sa tae ay maaaring may ugnay sa hindi inaasahang mga gantimpala. Pagkakataon ay inilaan mo ang iyong mga pagsisikap at oras sa isang proyekto ngunit hindi inaasahan ang anumang pagbabalik. Ang panaginyo na ito ay nagpapakita na ang iyong pagsisikap ay magbabayad sa mga paraan na hindi mo naisip na posible. Masisiyahan ka sa mga makabuluhang gantimpala na mag-iiwan sa iyo na tuwang-tuwa at matuwa. Mas mabuti pa, ang panaginip ay magtatanam ng isang paniniwala na ang lahat ay gumagana sa huli. Bilang karagdagan, ang pagpoop or tae sa isang panaginip ay maaaring nangangahulugang magmana ka ng napakalaking kayamanan mula sa isang taong hindi mo inaasahan. 2. Matinding kahinaan. Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng mahina kapag ang pagpupang, or tati lalo na sa isang pampublikong lugar. Nariyan ang takot sa, may nanunood sa akin, o isang pagtagas sa iyong pant pagkatapos ng pag-ihi, na nangyayari sa karamihan sa mga kalalakihan. Sa katunayan, maraming mga individual ang madalas na nahihirapan sa pagpoop sa mga pampublikong banyo dahil natatakot sila sa pagsisiyasat at paghuhusga tungkol sa mga karanasan na may kaugnayan sa defecation, kabilang ang tunog, amoy, mga tanawin. Ang takot at pagkabalisa ay totoo na binigyan pa ito ng mga doktor ng isang pangalan, parcopresas. Ang mga panaginip ng pupang or patumatae sa publiko ay nagpapahiwatig na mahina ka at may kamalayan sa sarili tungkol sa mga tiyak na aspeto ng iyong buhay. Ito rin ay tanda ng takot at pagkabalisa. 3. Paglilinis. Ang defecating ay isang paraan para mapupuksa ang iyong katawan ng mga produktong basura.
Sa pagka-espiritual, ang pupang or pagtumae ay sumisimbolo sa paglilinis. Ito ay isang palatandaan na pinipigilan mo ang isang bagay sa iyong buhay. Ngunit hindi ito nag-aambag sa iyong paglaki. Tulad nito, sinasabi sa iyo ng universo na bitawan. Kung ito ay negatibong emosyon o masamang enerhiya, kailangan mong alisin ito upang maaari mong ituon ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. 4. Obstinacy. Bukod sa espiritual na paglilinis, ang pag-defecating sa mga panaginip ay sumisimbolo sa iyong matigas na pagsunod sa opinyon ng isang tao at malakas na ulo. Marahil ay nakikipaglaban ka ng maraming, hindi upang makamit ang isang bagay sa katotohanan. Ngunit upang may taguyod ang isang pakiramdam ng kataas-taasang kapangyarihan. Palagi kang naniniwala na tama ka at ang opinyon ng ibang tao sa iba't ibang mga bagay ay hindi mahalaga. Hindi ka makinig sa payo at gabay na inaalok ng iba at patuloy na nag-aaway sa mga isyu na walang kabuluhan. Dahil sa iyong pagkagambala at katigasan, nahihirapan ang mga tao na may ugnay sa iyo. Kung iyon ang kaso, oras na upang magbago. Tanggapin na baka hindi ka laging tama. Bumuo ng tiwala sa iba ng hakbang-hakbang. Pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pakikinig at mabawasan ang hindi pagkakaunawaan upang madagdagan ang resolusyon. 5. Naharang ang pakiramdam. Kung nasasaktan ka na, naiintindihan mo kung gaano kahirap na alisan ng laman ang iyong bituka. Ang pagkadumi ay isang tanda ng hindi magandang dieta, mas matandang edad. At kung minsan ay mababa ang antas ng ehersisyo. Ngunit sa mundo ng panaginip, ang tibi ay nangangahulugan ng sagabal. Malamang, nakatagpo ka ng ilang mga hadlang sa buhay, na pumipigil sa iyo na matugunan ang iyong mga layunin. Ngunit huwag mag-alala, ang panaginip na ito ay isang cue upang makagawa ng ilang mga pagbabago upang matalo ang iyong mga problema. Sa pamamagitan ng isang maliit na pagsisikap, positibo at pasensya, malalampasan mo ang iyong mga hamon at lumabas mula sa kakon na kasing lakas ng dati. 6. Sakit. Hindi lahat ng mga nanaginip ng tae ay kumakatawan sa mga nakuha sa pananalapi. Ang ilang mga punto patungo sa mga negatibong sitwasyon tulad ng mga panaginip na kumain ng mga feces ng tao o hayop. Bagaman ang isang pag-aaral ay nagpapakita na ang pagkain ng excrement ng tao ay maaaring maging susi sa pagpapagamot ng impeksyon sa bakterya ng kalanak, kakaunti lamang sa mga tao ang susubukan ang paggamot na ito. Huwag kalimutan na ang dumi ng tao ay kailangang sumailalim sa maraming paggamot upang mapupuksa ang mga parasito at mga organismo na maaaring maging sanhi ng pagtatae at pag-aalis ng tubig. Kung nakikita mo ang iyong sarili na kumakain ng tae sa isang panaginip, nagpapahiwatig ito sa impeksyon o sakit na maaaring patunayan na nakamamatay. Kapag inilalagay mo lamang ang dumi ng tao sa iyong bibig ngunit hindi ito kainin, ang pangitain ay nagpapahiwatig na nakamit mo ang iyong kayamanan sa pamamagitan ng walang prinsipyong paraan. Marahil ay pinalabas mo ang mga pondo ng iyong firm o kumuha ng suhol. Espiritual na kahulugan ng pupang sa isang panaginip. Ang mga panaginip ng pupang ay mas espiritual kaysa sa maaari mong isipin. Kasama nila ang paraan ng pag-navigate sa iyong buhay. Ang bagay na fickle sa iyong pangarap ay sumisimbolo sa isang nakababahalang sitwasyon na nais mong alisin ang iyong sarili. Bukod dito, ipinapahiwatig nito na nakakaranas ka ng ilang mga paghihirap sa emosyon. Halimbawa, kung ikaw ay tinanggihan ng iyong dumi sa panaginip, nangangahulugan ito na mayroong isang pakiramdam o pangyayari sa iyong nakakagising na buhay na nahanap mo ang repulsive. Ang lahat ng lumalabas sa ating katawan ay nagtataglay ng espiritual na enerhiya. Ang parehong naaangkop sa tae. Sa makatuwid, ang kilos ng pupang sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na mapupuksa ang negatibong enerhiya. Sa kabilang banda, ang defecation ay isang magandang proseso na nagpapabuti sa paggana ng ating mga katawan. Lahat tayo ay maaaring sumang-ayon na ang pagkuha ng isang tae ay karaniwang kasiya siya at kaaya-aya. Kaya, ang panaginip ng pupang sa iyong banyo sa bahay ay maaaring kumatawan sa pakiramdam ng kasiyahan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, maging pamilya at relasyon o trabaho at karera.
Ito rin ay tanda ng pagkamit ng espiritual na paliwanag at pagpapakita ng mas mataas na antas ng pag-unlad kaysa sa isang ordinaryong individual. Ang mga panaginip ng pupang or tumatae sa isang maruming punto ng banyo patungo sa hindi kanais-nais na mga relasyon sa iba. Sa isip, maaari itong tukuyin ang iyong pagtatangka upang mapupuksa ang iyong sarili ng mga nakakabagabag na kalagayan. Ang panaginip ba tungkol sa poop good luck? Oo, ang mga panaginip ng tae ay isang tanda ng magandang kapalaran at kasaganaan. Kung ang ibon, hayop, o tao na tae, ang panaginip ay nauugnay sa mga nakuha sa pananalapi, pagkuha ng mga materyales, magandang kapalaran, at balanse sa buhay. Ipinapakita ng panaginip na makakakuha ka ng pera ng madali at magsaya sa iyong pamilya muli. Mula sa isang espiritual na pananaw, ang mga nasabing pangarap ay nagpapahiwatig ng pagtubos mula sa pagkawala at pagtagumpayan ng mga hadlang. Maaari ka ring makatagpo ng isang panaginip tungkol sa bagay na fickle kapag nagdurusa mula sa isang problema sa pagtunaw. Isaalang-alang ito ng isang tanda upang makahanap ng isang pangmatagalang solusyon sa iyong sitwasyon. Mga maswerteng numero, Loto, Swetres, Lasto, Doubli, at Triple. Abangan bukas. Iba't ibang mga kahulugan ng iyong panaginip at maswerteng numero. Part 2. Alamin ang iyong swerte ngayong 2024. Nandito na nga tayo sa exciting part. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya tingnan natin kung ano nga ba ang mga ganap na posibleng harapin natin this year. Please subscribe my YouTube channel, Kuya Loto Vlog. Maraming salamat po. God bless.